Tatak ng isang mabuti at responsableng magulang ang isipin ng kapakanan ng kaniyang mga anak. Kaya inaalala niya, hindi lamang ang kasalukuyan, kundi ang kanilang kinabukasan. At kanya-kanya po sila ng paraan. Of course, marami sa mga magulang, edukasyon ang hindi pa may pinamamana na sa kanilang mga anak. Sinasabi pa nila kung minsan sa mga anak nila, wala akong ibang maipamamana sa inyo, kundi ang maipagpatapos ko kayo. Totoo, sapagkat ang pag-aaral ng edukasyon ay parang sandata na gagamitin ng kanilang mga anak sa mga gerang susuugin nila. Siyempre, yung iba, nagpapamana ng kabuhayan, ng lupain, ng bahay, ng sasakyan at ng mga ari-arian. Yung iba nga, buhay pa, gumagawa na talaga ng last will nila, malakas pa. Kasi gusto nila, hindi pa man, masigurado ng secured ang future ng mga anak nila. At ang lahat ng yan ay maganda. Gaya ng sabi ko, yan ay tatak ng isang magulang ay responsableng talaga. Nevertheless, wag po natin kakalimutan na kung meron man po tayong maipamamana ng mga material, makapagpapamana din po tayo ng mga espiritual. Kaya, kung kayo mga magulang at magiging mga magulang o tatayong mga magulang ay nag-iimpok ng mga bagay na material para sa inyong mga anak, huwag natin kakalimutang mag-impok ng mga bagay na espiritual. Sapagkat mas mahalaga ito. Ano nga ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6 verse 19? Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan sa lupa na nasisira ng insekto ng tangga o kaya nasisira ng kalawang o kaya kayamanang nakukuha ng mga magnanakaw. Totoo yun. Yung mga naiiwang mga material na bagay, mawawala at mawawala. Ayan, kapag hindi pa naalagaan, mauubos ka agad yan. Masisira din yan. Pero, hindi ang mga espiritual na bagay. O di ba sinasabi ng Bible, there are in the end only three things that will last. Faith, hope, and love. Wala namang car dyan. Wala namang house dyan. Wala namang lupain dyan. Faith, hope, and love is spiritual things in life. In fact, pwede ko pong sabihin na kung sapat ang pondo, sapat ang naipundar mong mga spiritual bagay, pagdating na sa spiritual bagay, faith, hope, and love, relasyon sa Diyos, magandang pakikipagkapwa-tao, malinis na pangalan, pagpapahalaga mo sa iyong pamilya na nakikita ng mga anak mo, maganda at matibay na prinsipyo, magandang pakikipagkapwa-tao, etc. Lahat ng mga spiritual at mga mabubuting bagay, kung sapat ang pondo mo at naipon mong ganyan para sa mga anak mo, kapatid, ito ang mag-aalaga sa mga material na bagay na iiwanan mo. Yes. Yun ang sinasabi sa ating unang pagbasa. Diyan tayo mag-concentrate. Sa ating unang pagbasa, sinasabi diyan na ang mga iiwanang pamamana, material ng mga godly men and women, hindi mawawala, kundi magmumultiply pa. Kasi ang hahawak niyan ay mga tao rin na mga malinis ng konsensya, may relasyon sa Diyos at mabuting tao talaga. Kaya hindi ka labasang sabihin na sa dalawang po pwede mong ipamana, spiritual at material. Mas mahalaga ang spiritual. So much so, na kahit mamatay ka man na mahirap na magulang, pero nakapag-iwan ka ng mga magagandang bagay batay sa iyong naging buhay at pinakita sa mga anak mo, kapatid, napakaganda ng naipamana mo. Sapat nang po pwedeng maging simula ito ng marami pa niyang pagpapalang espiritual na susundan ng mga pagpapala ding material. O di ba sumikat ngayon yung bata na nag-aararo sa Sultan Kudarat na si Raymar. Nakakatuwang pakinggan, panoorin yung bata, di ba? Parang napaka-inosente, pero kahit siya napaka-inosente, parang matanda nang magsalita, ang lalim na niya. At napakagandang na-appreciate niya yung mga bagay na meron siya.
At magandang nakikita rin niya na kung magkakaroon siya ng bagay na meron ng iba, gagamitin niya sa mabuting talaga. Aminin niyo. Aminin mo, kahit na ikaw ay may kaya at mayaman. Di ba? Parang naisip mo, sana anak na lang kita. Sana maging ganyan ang anak ko. Sana ganyan ang anak ko. Isipin mo, bakit mo naikumpara? Kumpara sa anak mo, mas mayaman ang anak mo, mas may itsura, mas may pinag-aralan sila. Pero bakit parang kay Raymart ay ikaw ay naiinggan niya? Kasi nakita mo ang magandang bunga. At sinabi kong magandang bunga sapagkat sigurado ko maganda rin at mabuti rin ang puno niya. Pupwedeng ang kanyang mga magulang o pupwedeng yung mga taong sa kanya ay gumabay at naging kanyang mga pangalawang magulang. Kaya sana again, tama, huwag kakalimutan, mag-impok ng mga bagay na material. Pero, huwag kakalimutan ang mga bagay na spiritual. Basahin po ninyo ang aklat ng mga Hukom. Chapter 2, if I'm not mistaken, verse 10 and following. Yes, chapter 2, verse 10 and following. Sasabihin dyan na may isang henerasyon na ang kanilang buhay ay naghawindang-windang. Bakit? Naubos unti-unti ang mga naimpod na kabuhayan ng kanilang mga magulang. Nagkasala sila ng napakaramit, napakamabibigat na mga kasalanan. At bakit? Ano ang naging dahilan? Sapagkat hindi sila napangunahan ng mga responsable at ng mga makadiyos na ninuno o mga magulang. Wala silang tutularan. Wala silang ipagpapatuloy. Wala silang magiging magandang bunga kasi hindi maganda ang punong nauna. So mga magulang ha, tandaan ninyo, batay dito, napakalawak ng responsibilidad po ninyo. Ito po hindi nagtatapos kapag napagtapos niyo na sa pag-aaral ng mga anak ninyo. Ito rin po hindi nagpagtatapos kahit na magkaroon na ng sariling asawa, sariling pamilya, ang mga anak ninyo. Ito'y nagpapatuloy, kahit pa nga sa kabilang buhay na kayo. Tapos makikita po ninyo, ang mga anak ninyo, may sarili ng pamilya at may sarili na ding mga apo. Kasi makikita nyo na po ang magiging epekto ng mga spiritual ng mga naiwan po ninyo sa mga ito. So imagine, kung ano po ang pagiging pakiramdam ninyo, hindi lang kapag nakita mo yung anak mo, ikay nasa kabilang buhay na, hindi nakatatayo sa kanilang sariling mga paa. And more importantly, ano magiging pakiramdam mo kung hindi siya makatatayo sa kanyang spiritual na mga paa? Yes, I get it. Tama naman na ang mga anak ay may sariling kalayaan, may sariling buhayan. Okay? Na hindi naman lahat ay dapat ibunton sa pagkukulang, allegedly lang magulang. Hindi na po natin pag-uusapan yan. Ang sinasabi natin, bilang magulang, gawin po ninyo ang inaasahan ng Diyos sa inyo. Hindi na natin pag-uusapan kung ano ang magiging epekto. Kung ito ay ipagpapatuloy ng mga anak ninyo, sila na magdadala nun. Basta, gawin po ninyo kung anong inaasahan ng Diyos sa inyo. Kung papaano pong kayong mga magulang, hindi kayo dapat mag-iwan ng utang. Ay, may kilala akong ganun eh. Kahit magkasakit siya at mamatay na siya, hindi niya gagalawin ang pera niya. Kasi sabi niya, ay, ubusin lang nito, ng sakit na ito ang pera ko. Alam ko magkakautang-utang lang ang mga anak ko. Ay, hindi na. Oh. Di ba mga magulang, ayaw nyo din ng ganon? Na makapag-iwan kayo ng utang? Kapatid, just the same, huwag kang mag-iiwan ng utang sa demonyo nang magbabayad ay ang mga anak mo. Kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nagsisigap, kaya ka nag-iimpok ng material na bagay. Ayaw mo na maranasan ng anak mo ang dinanas mo. Kaya ka nagdidildil ng asin. Kaya ang gabi ginagawa mong araw, ang tang-araw ay ginagawa mong gabi. Kaya ka nagsisikap. Ayaw mong maranasan niya ang naranasan mong hirap. Di po ba yun?
ang dahilan kung bakit tayo pilit ang nag-iimpok ng mga bagay na material. Just the same. Kapatid, kung naranasan mo, either directly, ikaw mismo, or indirectly, sapagkat nakita mo sa buhay ng ibang tao, yung hirap na ang daming pamilya, yung hirap na utang ka ng utang, utang sila ng utang, yung hirap, yung lugmok sa pagkakasala, yung hirap ng isang broken family, yung hirap ng isang walang pangarap sa buhay, yung hirap ng walang pananampalataya sa buhay, lahat ng hirap na dulot ng kasalanan na naranasan mo o nakita mong naranasan ng ibang tao, kapatid, sikapin mo na wag ding maranasan ng mga anak mo o ng magiging mga anak mo. Sige nga, kayong mga magulang na may kaya, lalo na ha, aware po ba ang mga anak ninyo sa mamanahin nila? Sa mamanahin nilang kabuhayan, lupain, bahay, pera? Hindi. Di ba? Hindi naman. Unless ang mga anak mo ay mukhang pera. Hindi. Basta alam nila may mamanahin sila. Okay? Basta alam nila, nagkatrabaho ka, nagsisikap ka. Okay? Yun lang yun. O kaya alam man nila, hindi nila masyadong prioridad. Kasi good time muna sila, o kaya carefree life muna sila, saka lang nila mararanasan yon at ma-appreciate yon kapag wala na kayo at kailangan na nila. Ay, salamat. Salamat at ang mga magulang kayo nagsikap. Okay? Ganon din, hindi lang sa material na pamana, kundi sa spiritual na pamana. Ano man ang mabuting bagay o masamang bagay, spiritual na mga negatibong bagay, na ginagawa mo at nakikita ng mga anak mo, ipinaparanas mo sa kanila, kapatid, hindi man nila sinisita, hindi man nila nakikita o parang hindi pa sila nagpapahalaga sa mga magagandang bagay o hindi man nila sinisita yung mga pangit na bagay. Kumbaga kahit parang wala silang kibo sapagkat ikay magulang nila. Darating ang pagkakataon, now they will come face to face with a situation. And either way, either pasalamatan kanila, ay salamat. Naging mabuting magulang ang nanay at tatay ko, kaya kami ngayon ganito. Makadiyos at may pakikipagkapwa-tao, may sariling prinsipyo at mabubuting tao. O kaya, tatay naman, nanay naman. Bakit ba hindi naging mabuting halimbawa sa amin? Bakit ba pinalaki kami ng ganon? Bakit kami hinayaan ng magkaganon? Sige. Sa mga magulang, sa magiging mga magulang at sa gustong mga maging magulang, tanungin niyo po hanggang maaga ang sarili ninyo. Paano niyo gustong ma-appreciate at maalala ng mga anak ninyo kahit wala na kayo? Yung unang pagbasa, alam po ninyo, yung kanilang mga magulang na mabubuting tao, naging immortal sa isip at puso ng kanilang mga naiwan dahil sa kanilang mga mabubuting spiritual na bagay na iniwan at ipinundar. Sana po, ganun tayo. Mga magulang, makinig po kayo. Palagay ko, madali lang namang magkabit sa anak, magsunod sa anak ang pangalan. Ang challenge ay, anong klaseng pangalan? Ang challenge ay, isang mabuting pangalan. Ang challenge ay isang pangalan na may kaakibat ng mga mabubuting spiritual na bagay na ipamamana at maiiwan. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga ng gampanin ng mga magulang. Ang sabi ko nga minsan, siyempre bilang isang pamilyadong tao, kailangan mong maging mabuting tao, mabuting asawa sa iyong kabiyak at mabuting ama o ina sa iyong mga anak. Dapat pareho. Pero, kung talagang walang magagawa at mamimili ka lang sa isa, ang sasabihin ko pwede sigurong sumablay ka na o magkulang ka na bilang isang asawa. Huwag ka lang magkukulang at sasablay bilang isang ama, bilang isang ina. Sapagkat ikaw at kahit ang iyong asawa ay pwedeng makabuo pa ng ibang bagong pamilya, pero ikaw lang at yung asawa mo lang, ang kabiyak mo lang, kayo lang dalawa ang makabubuo sa anak niyong dalawa. So ano ang asahan mong magiging buhay nila kung sa simula pa lang sisirain mo na? Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal na iyaya makita mula sa ating unang
pagbasa. Amen.